Nakapag-swimming na po ba kayo sa beach? Of course, most of you, no? Alam niyo po yung feeling na nagsuswimming ka, pero nakatayo ka lang, malakas ang alon, nasa same spot ka, pero after a few minutes, napansin mo, parang ang layo ko na rin sa original spot ko na nakatayo ako, no? Ang ibig sabihin po, nag-drift ka without you knowing it. Hindi mo napansin, pero napalayo ka na. Alam niyo po, ganun din po sa spiritual walk natin. Wala naman pong pagising sang araw. Alam mo, ayoko na sa Diyos. Ayoko nang gawin yung mga katuruan ng Diyos. Gusto ko maging makasalanan. Gusto ko magnakaw ng kaba ng bayan. Wala naman pong ganun. Na pagising mo, all of a sudden, ayaw mo na lang sa Diyos. Kaya po, meron po akong isang magandang verse para sa inyo sa Santiago 4:8. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Kayong mga makasalanan, mamuhay kayo ng malinis. At kayong mga nagdadalawang isip, linisin ninyo ang inyong mga puso. Alam niyo po itong spiritual drift na tinatawag, hindi mo naman to sinadya o hindi mo naman to minsan na gustong mangyari. Pero it happens. Number one, when we neglect small discipline, yung mga spiritual discipline natin. Kaya sabi po dito sa verse, it's an invitation. Lumapit kayo sa akin. Kasi po yung small neglect, yung pong unti-unti mo nang pinabayaan yung prayer life mo. Hindi ka na nagdadasal. Pagka na nagigipit, kaya ka magdadasal. Pagka pinabayaan mo na yung Bible reading mo, yung pag-consume mo ng salita ng Diyos, tapos puro TikTok at kung ano-ano mga social media, kinukonsume mo ng mga content na malayo sa Diyos. Pangatlo, wala ka ng fellowship with other people of faith. At pang-apat, hindi ka na nagsisimba. Alam niyo, hindi agad to halata, but over time, marirealize mo, parang ang layo ko na para sa Diyos. Hindi na pala ako nagdadasal. Pangalawa po, yung spiritual drift happens pag yung comfort replaces commitment. Minsan hindi naman rebellion na, ayoko na sa iyo Lord. Hindi, minsan sobrang naging komportable yung buhay natin. Nandiyan, magne-Netflix, binge-watch ka, 4 na series, isang upuan lang, magdamag, or minsan kaka-travel natin. Tapos para i-sustain yung lifestyle na ganon, kayod sa trabaho, kayod sa negosyo, wala nang tayo magsimba, wala nang tayo magbasa at magdasal. So, alam niyo po, si God slowly naging becomes optional. Okay, madalang na tayo magsimba, madalang tayo magdasal. Before you respond to conviction, magugulat ka, bakit gano'n na wala ni commitment ko? At pangatlo, sa end po, yung spiritual drift can be reversed. Paano? Balik tayo sa Diyos. Ang sabi po dun sa sa verse na sinabi natin sa James, draw near to God and He will draw near to you. Alam niyo po, yung kwento ng prodigal son, lumayo siya sa father, nagpakasasa sa kasalanan, pero again, ang ending naman po lagi ng kasalanan ay death, for the wages of sin is death. Namatay lahat ng saya niya, namatay ang peace niya, namatay ang relasyon niya. Ang ginawa po niya, tumalikod siya sa kasalanan, bumalik sa Diyos. Alam niyo po, naghihintay, katulad ng prodigal son, a loving arms ng Father. Wala pong records of wrong na halukayin. Ba't ka bumabalik? Ang sama mo dati, di ba? No, the Father was always waiting sa atin. Lagi po siyang nakaakap, naghihintay ng yakap ng ating pagbabalik. Kaya again, gusto ko lang po kayo encourage. Maaring tayo punong-puno ng takot sa mga nangyayari sa bansa at sa nangyayari sa buong mundo. Maaring tayo tuloy punong-puno na tayo ng anxiety, depression na yung iba. Alam niyo po, palitan natin ng pananampalataya. Because God did not give us a spirit of fear, but a spirit of faith, love, okay, sound mind. So, as I end, ano yung mga small habits na nagkakos sa atin para mag-drift palayo sa Diyos? Am I closer to God today? Okay? Compared to yesterday. Araw-araw po kasi natin tinatrabaho yan. At ano po yung mga step na pwede natin gawin to reconnect to God? Ito pong daily bread devotion natin is just one of the ways para ma-reconnect tayo kay God. Pero again, meron po tayong personal decision to read the Word, to pray, and to fellowship with other people of faith. Santiago 4:8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Kayong mga makasalanan, mabuhay kayo ng malinis. At kayong mga nagdadalawang isip, linisin ninyo ang inyong puso. Tayo manalangin, Panginoon, seemingly imposible po ito, Lord, yung makasalanan, mabuhay ng malinis, yung mga double-minded, linisin ang puso. Pero Lord, ang key dito is mapalapit sa iyo. Lord, yung consistency ng presensya mo sa buhay namin. Yun, Lord, magdudulot sa amin para lumayo sa kasalanan. Lord, proximity sa inyo ang pinakamalaking key upang kami ay malayo sa mga kasalanan. So Lord, tulungan mo kami, Lord. Gusto man namin magbago minsan, laging may relapse yung addiction. Bakit? Kasi Lord, wala yung presensya mo sa equation. Tulungan mo kami, Lord, na maging malapit sa iyo upang malayo kami sa mga bagay na makakagdulot ng kasamaan sa amin. Salamat, Lord, sa mga taong nagpipilit at talaga nagsusumikap mapalapit sa iyo sa araw-araw. In Jesus' name, Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.